Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, walang halong sarswela. At ngayon, narito ang ating post-fight analysis sa pinakahuling panalo na naitala ng undisputed junior featherweight o super bantamweight champion Naoya the Monster Inoue ng Japan. Ito nga ang pinakahuling resulta, pinatulog sa loob lamang ng 4 na rounds ni Naoya Inoue ang South Korean challenger na si Ye Jun Kim. Pag-usapan natin, ano ang epekto sa karera ni Naoya Inoue ang ganitong klaseng panalo na tunay namang inaasahan ng lahat ng boxing fans. Ano ang susunod sa plano ni Naoya Inoue for this year, 2025? At ating pag-usapan mga kaibigan, paanong nakalusot si Inoue sa pagdepensa ng kanyang undisputed championship sa number 1 contender ng WBO, IBF at WBA. Iniwasan niya lahat pero still undisputed champion pa rin itong si Inoue. Bakit? Pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, pag-usapan natin ang pinakahuling panalo ni Naoya Inoue. Kanya pong pinatulog sa loob lamang ng 4 na rounds ang South Korean challenger na si Ye Jun Kim. 4 rounds to retain the undisputed junior featherweight o super bantamweight championship. Ini-expect na natin ang panalong ito ni Naoya Inoue. This victory was as sure as the sun rising every morning. Ganun po kasigurado ang panalong ito ni Naoya Inoue. Bakit ikanyo? Sapagkat total mismatch ang laban. Itong si Ye Jun Kim, he did not deserve to be in the same ring with Naoya Inoue. Hindi naman siya ranked prominently, not within the top 10 by the boxing organizations. Hindi kilala yung kanyang mga nakakalaban. Yung kanyang estilo, kitang-kita nyo, hilaw na hilaw pa kontra kay Naoya Inoue. Pagkatapos, 2 weeks notice lang para labanan si Naoya Inoue. Ito ang time frame na ibinigay kay Ye Jun Kim. So kitang-kita natin, mismatch talaga. And yet, pinayagan ng 4 na boxing organizations. Ni isa walang tumanggi sa labang ito. Ni isang organization walang nag-oppose sa labang ito. So nakita natin, ang lakas ng kabig ni Naoya Inoue sa mga hepe ng 4 na boxing organizations. Pinayagan nila, pikit mata na pinayagan na mangyari ang labang ito. It was a total mismatch. Alam natin nangyari ang labang ito sapagkat nag-back out at the last minute ang Australianong challenger na si Sam Goodman. Sa ngayon mga kaibigan, nananatiling undisputed champion si Naoya Inoue. Ibig sabihin, hawak niya ang WBC, WBA, WBO at IBF titles. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na mula nung talunin ni Naoya Inoue si Marlon Tapales in December 2023 para maging undisputed junior featherweight champion, from December 23 until January 2025, iisang number 1 contender lang ang nalabanan ni Inoue at ito ay si Luis Nery, yung number 1 contender ng WBC na kanyang tinalo noong May 2024. He never faced or defeated the number 1 contenders of the WBA, IBF, at WBO. And yet, siya pa rin ang undisputed champion. Alam nyo po, pag undisputed champion ka, ikaw ay obligado to defend the 4 titles against the number 1 contenders of each boxing organization on a rotation basis. So, pwedeng mauna ang WBC, pwedeng susunod ang WBO, pwede namang WBA at IBF. By rotation. Nakalusot si Inoue. Tanging si Nery lamang ang number 1 contender na nakalaban niya. Lahat nakalusot siya sa mga number 1 contenders ng WBA, WBO at IBF. And yet, he has never been stripped of his undisputed championships. Ni isang organization, hindi siya tinatanggalan. Now, originally, after the fight with Luis Nery in May 2024, kung saan nanalo rin siya by knockout, dapat sana ang susunod na doon
ay ang WBO number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. Ang plano, September 2024. Pero nagkaroon ng injury si Goodman sa tune-up fight. So, na-scrap yung WBO option. Sumunod dapat yung WBA contender. Itong si Murodjon Akhmadaliev. Pero tinanggihan ni Inoue at sinabing mas gusto niya si TJ Doheny na hindi naman number 1 rank contender. Pinayagan ng WBA ang laban na ito. So, nabaliwala si Murodjon Akhmadaliev at binigyan lamang ng interim title na wala naman talagang kwenta. So, tinalo as expected ni Inoue si TJ Doheny in September 2024. So, ang susunod na laban dapat nitong si Inoue ay ang IBF number 1 contender na si Sam Goodman din. Dalawa kasi number 1 ranking ni Goodman WBO at IBF. Na-echapera yung WBO kasi nga injured siya. Pero ngayon naman, IBF. So dapat sana December 2024 ang labang ito. Naputukan, si Goodman nagkaroon ng cut, canceled ulit ang laban. So nabaliwala. So pumasok ngayon si Ye Jun Kim, ang Koreano, na hindi naman kilala, at siya pumalit kay Sam Goodman. So natalo si Ye Jun Kim, undisputed champion pa rin si Inoue. So tingnan nyo, i-backtrack nyo. Isang taon mahigit, undisputed champion, but he never defended the WBA, the WBO, at IBF junior featherweight titles against the number 1 contenders. Tanging si Luis Nery lang. And yet, itong si Inoue is still undisputed champion. Of course, maaaring hindi niya kasalanan sapagkat si Sam Goodman na injured. Pero bakit naman yung ipinalit mo ang papangit? TJ Doheny, Ye Jun Kim. These are nobodies. And you're supposed to be one of the best pound-for-pound fighters in boxing. Ang lakas ni hindi na-istripan ng titulo. Ang WBA dapat in-istripan na siya sapagkat nandun yung Akhmadaliev tinanggihan, binaypass for TJ Doheny. Ang lakas po talaga. Hindi lang ng suntok ni Inoue, kundi ng kanyang mga backers. And still, the reigning, undisputed junior featherweight champion, Naoya the Monster Inoue ng Japan. Bagamat hindi deserving na maging undisputed, well, kanya pa rin ang 4 na titulo. We cannot deny that fact. Ano ang susunod para kay Naoya Inoue? Nagpahiwatig na ang kampo ni Naoya Inoue na plano ng The Monster na lumaban ng 3 beses in 2025. So, tinalo na niya si Ye Jun Kim, 1 down, 2 more fights to go for this year, 2025. Ang susunod na makakalaban ni Naoya Inoue ay ang number 1 rank contender ng WBC na si Alan Picasso. Undefeated in 31 fights with 16 knockouts, lanky boxer itong si Alan Picasso, parang katawan ni Nonito Donaire Jr. Pumapasok, good body puncher itong si Alan Picasso, pero tingin ng inyong lingkod, salat pa rin sa fight experience kumpara kay Naoya Inoue. He will, make Naoya Inoue sweat, but just the same, heavily favored si Naoya Inoue kontra dito kay Alan Picasso. So I don't see a serious challenge also from Alan Picasso. But it will be a better opponent kumpara naman dito kay Ye Jun Kim. And then of course, plano ni Naoya Inoue lumaban for Riyadh season ng Saudi Arabia. Ito inaasahan na sapagkat meron nga po siyang endorsement contract, multi-million endorsement contract for Riyadh season. At sinabi kong hindi lang endorsement nito, kung maalala nyo, sinabi ko that most likely it will include a fight for Riyadh season. Ito na nga, he will be fighting for Riyadh season this year. Hindi pa klarado kung sino ang kanyang makakalaban. May chismis, baka si Junto Nakatani, the reigning bantamweight champion, na inaasahang aakyat ng timbang anytime this year. Pag natuloy yun, it's going to be the greatest all-Japan boxing fight in history. Nakatani versus Inoue. Pero medyo long shot pa yan sapagkat kailangan makita muna ang figura ni Nakatani sa pag-akyat niya ng timbang. So ayan mga kaibigan, ang ating breakdown ng bakbakang
Naoya Inoue at Ye Jun Kim. Walang kwentang laban, isang laban na walang nagawang positibo para sa karera ni Naoya Inoue. Baka nga less pogi points pa. Pero tingnan natin, may enough time si Inoue to make up for it. Sana lang, pumili naman siya ng magandang laban sapagkat sayang yung kanyang taglay na karisma, yung kanyang taglay na punching power, kung ang kalaban mo naman halos mga punching bag lamang. So ayan, we expect better opposition from the monster. Huwag naman puro Mickey Mouse. Humanap ka naman ng malaking kong para sa the monster. Yung mala Godzilla naman. So ayan po mga kaibigan ang buod ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Aking reminder palagi, do follow other vloggers sapagkat maaaring mas maganda ang kanilang estilo, ang kanilang opinion, ang kanilang presentasyon. So tayo, honest to goodness opinion lamang po tayo dito sa Boxer Shorts. Malumanay para higitin yung maintindihan ang ating analisiya. Walang mga shock value, wala tayong mga ganun. Straightforward information. Ako si Atty. Ed Tolentino, muling nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.